mainit ka sa Panginoon, kung ano yung ginagawa mo na mainit ka sa Panginoon, at unti-unti mo siyang niliban, unti-unti mo siyang winala, ikot larawan yun na pinuputulan mo yung cross mo na pinapaksan sa araw-araw. Okay? Kasi sabi nga kanina, ang tao likas na ayaw mahirapan, ayaw mabigatan sa mga dalangin sa buhay sa araw-araw. Ang salitang nahiwalay ay hawig yan sa hindi nananatili sa lahat ng bagay. Ang sabi nung sa Galatia 3:10, ano pagkasabi doon? Pagka ang tao ay hindi nananatili sa lahat ng bagay na nakasulat doon sa kautusan. Ano pagkasabi, Brother Freddy? Ikaw mo ng aking secretary ngayon. Galatia 3:10. Tingnan nyo at pakinggan nyo, pakibuklat nyo yung mga Biblia din, mga kapatid, para masubaybayan nyo. 5 minutes na ito. Pag di ka na natili, ano daw ang pagkasabi? Sapagkat ang lahat sa mga gawang ayon sa kautusan ay sa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat hindi ng tinis sa lahat ng mga bagay na sa akin, ang kautusan upang gawin niya. Anong talata? Yun. Ang lahat ng hindi nanatili sa kautusan ay sinusumpa. Pagka ang isang tao hindi nanatili sa lahat na nakasulat doon sa kautusan. Ano yung Bible ko na blue? Sa ating kapanahunan, sa ating panahon, mayroon din ba tayong kautusan? Wala. Sabi nga ni Pastor Dani, mayroong kautusan, yung kautusan ni Kristo na ibinigay sa mga apostol. So dapat doon ka mananatili. Kaya nga mayroon tayong tracts na apostol o apostolic doctrine. Kasi doon tayo nakaabay. Kasi pag di ka nakaabay doon sa apostolikong katuruan, ay malamang lihis ang iyong dinadaanan. Ngayon, okay, doon sa hindi nananatili, maaaring nawala na ng gana sa salita ng Diyos. Okay? Pwede nalihis na siya ng landas sa ganung kalagayan. Hindi pumapasok pag Pagpatuloy ko. Sabi pa nga dito, ang masakla pa nito, kasama natin ang kapatiran sa loob ng iglesia, gaya nito. Pero ang masaklap dyan, hindi na lang natin siya na paralahanan, hindi natin siya na pagsabihan sa ganung aspeto ng kanyang spiritualidad na kumbaga lockmark sa ganung kalagayan. Okay? Hindi na pagsabihan sa kanyang pagiging lockmark. At sakaling may pag-asa pa, mga kapatid. At least, alam niya ang kanyang kalagayan at tayo naman, wala tayong pananagutan after na mapagsabihan natin siya. Okay. Sa panahon ni Judas Iscariote, alam niyo ba ang kalagayan ni Judas? Ay isa siya sa nagkamali sa pahayag. Isa siya sa biktima ng pahayag na kanyang natanggap dahil sa kawalan, dahil sa kakulangan ng pagiging beryan sa kanyang panahon. Alam niyo ang habol ni Judas, mga kapatid? Although meron siyang nasa doon sa na porsyento doon sa salapi. Okay. O sa salapi, o 2 minutes. Pero alam niyo ang pinakanasa niya talaga, ito ang papahayagan sa panahon ni Kristo, ito ang inaasam talaga ng mga Hudyo na sa panahon na yun, maghahari na ang Panginoon Kristo sa kanilang panahon. Pero, biktima sila sa ganung pananaw, sapagkat hindi at hindi mangyayari yun, na sa panahon yun, si Kristo ay maghahari. At ang diretsong salita, si Judas pala ay nag-aasam din siya ng kaharian. Nag-asam siya ng kaharian. Pero ang masaklap sa bandang huli, yung kaharian na kanyang inasam, hindi rin pala siya makakasama. At tayo din, sa ating panahon, sa ating mga kalalagay ngayon, di ba, lahat naman tayo nag-asam ng kaharian. Saan yan? Inaasam natin yan na makasama tayo na mamumuna doon sa panahon ng 1,000 years millennium. Pero ang masaklap dito, kagaya din ni Judas, nag-aasam siya ng kaharian, pero hindi niya naranasan yun. Iba kasakali, tayo din, nag-aasam din tayo, tapos bandang huli, hindi rin pala tayo makalagip doon sa paghahari sa loob ng 1,000 years millennium sa pamumuhay
Kristo at kabahagi tayo doon, mga kapatid. Okay. Doon sa pamumusong sa Espiritu Santo. Ano yung pamumusong sa Espiritu Santo? Yung pagtigil. Pagtigil. Yung ginagawa ni Judas, pag-give up, pagtigil Pastor, paano yung tumigil sa pagkukumpara? Pagtumigil. Alin? Oo. Set up yun, set up. Oo, tama yun. Ganun na nga yun. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman literally talaga na totally na nawala ka na sa church, hindi ka na dumadalo, hindi ka na nakikita dito. Sabi ko nga kanina, once na mayroon kang ginagawa dati, mainit ka sa Panginoon, nagtitake note ka, pero dalong hindi ka na nagtitake note, wala ka nang ganang mag-take note, wala ka nang ganang magtanong, wala ka nang ganang magsaliksik. Samantalang dati, ang sigasin mong magtanong, ang sigasin mong magpatutay, ang sigasin mong makipag-sharing. In the long run nga, wala ka nang gana. So, tipo din siya. Masasabi din natin na yun ay tipo din na sinasabi ko kanina na pinuputulan mo ng pinuputulan ang iyong cross para gumaan ang iyong pasanin. Sabi nga ni Sister Lisa kanina, yung mga pasanin natin sa buhay, inalaw ng Diyos yan, sapagat dyan tayo ma-purify. At matitrain din yung ating pagtitindi, ating pagpipigil. Kasi likas sa tao, pag hindi siya na-train, hindi siya na-disiplina, madalas kaagad, mag-init ang kanyang ulo. So binibigyan tayo ng mahabang pasensya. Diba? Sabi nga ni Pedro, Panginoon, kailan ba ang tao magkasala? Makapito ba? Sabi ni Kristo, hindi ko sinasabing makapito na magkasala na yung patawarin. Kundi, pitong tipo ng 7 weeks. Tama-tama, alas 7 na. O, ibigay na natin doon sa Mag Chronicles.